Ito ang pinakamagandang kabayo sa buong mundo. Ang mga kabayo ay nakakamanghang nilalang, pero malamang hindi mo pa nakikita ang mga bihirang lahi nito. Kaya mula sa pinakamalakas na kabayo sa mundo, hanggang sa gintong kabayo na $1,000,000 ang halaga. Una ay tingnan natin ang Akal Teke. Baka hindi ka maniniwala na totoo ang mga kabayong ito. Sila ay hindi lang bihira kundi napakamahal din dahil sa kanilang kakaibang balahibo na sobrang kintab. Ang mga hibla ng kanilang buhok ay transparent din kaya kumikislap sila sa sikat ng araw. Ang Akal Teke ay may iba't ibang kulay pero ang pinaka nakakaakit at pinakamahal ay ang puting ginto. Napakabihira ng mga kabayong ito dahil matatagpuan lang sila sa Turkmenistan. Malakas din ang mga ito kaya kaya nilang tumakbo ng daang-daang milya nang walang pahinga. Kaya naman malaki ang pakinabang at maganda ang mga kabayong ito. Susunod ay tingnan rin natin ang Shire. Ang Shire ay ang pinakamalaking lahi ng kabayo sa lahat ng panahon. Karaniwan silang may taas na 173 cm at may timbang na umaabot ng 2,000 pounds. Isipin mo na lang kung ang isa sa mga ito ay tatama sa iyo. Ang mga kabayong ito ay mukhang napaka-majestic kaya ginagamit sila sa Disneyland. Dahil sa kanilang lakas, maaari rin silang gamitin bilang mga kabayong pangbukid at syempre para sa pangkalahatang pagsakay. At tingnan rin natin ang Gypsy. Ang mga gypsy na kabayo ay malalaki, malalakas at elegante. Tingnan mo lang ang kanilang makapal na gumagalaw na buntot. Kaya rin nilang gumawa ng maraming tricks, kasama ang mataas na pagtalon at iba pang stunts. May balahibo rin sila sa lahat ng 4 nilang paa na dumadagdag sa kagandahan ng mga kabayo. Sila ay napakalakas at matipuno, pero napakabait din nila kaya hindi sila nag-alala sa presensya ng mga tao. At narito rin ang Apaloosa. Totoo ba ang kabayong ito? Para itong pinagsamang kabayo at asong Dalmatian. Ang Apaloosa ay talagang nakakamangha. At oo, totoo sila. Ang mga Amerikanong kabayong ito ay may kanya-kanyang natatanging spotted pattern. Ang kanilang pattern ay hindi lang isang layer, kundi sa maraming layer na magkapatong. Kaya bawat isa sa mga kabayong ito ay kakaiba. Sikat din sila sa kanilang guhit na mga kuko. Makikita sila sa mabundok na lugar pati na rin sa malawak na bukirin. At narito rin ang Belgian Draft. Ang Belgian Draft Horse ay ang pinakamalakas na kabayo sa buong mundo. Sila ay mga inapo ng mga kabayo mula sa panahon ng medieval na dahilan ng kanilang pambihirang lakas. Ang mga kabayong ito ay ginagamit para hilain ang mga mabibigat na makinarya. Ang pinakamataas na kabayo sa mundo ay isang Belgian Draft Horse din. Ito ay may taas na 6 na talampakan at 10 pulgada. May matangkad pa sa 70% mga tao. Ang mga kabayong ito ay may nakakamanghang tibay. Kaya nilang tumakbo o sumakay ng mahabang distansya. Ang mga banayad na higanting ito ay hindi nananakit ng tao. Ang lahat ng mga katangiang ito ang dahilan kung bakit ang Belgian Draft ay isa sa mga pinakamamahal at pinakamahal na lahi ng kabayo sa planeta. At narito rin ang Haflinger. Ang mga magagandang kabayong ito ay mula sa mabundok na rehiyon ng Austria at hilagang Italia. Meron silang magandang kayamangging balahibo at mapusyaw na blanding buntot. Noong una, sila ay ginagamit sa pagsasaka, pero ngayon ay ginagamit na rin sila sa pagsakay at maging mga stunt. Para silang Swiss Army knife ng mga kabayo. Kaya nilang gawin ng halos lahat at mukhang napakaganda pa. At narito rin ang Fjord. Ang Fjord Horse ay isang nakakamanghang lahi. Mas maliit sila kaysa sa karamihan ng mga kabayo pero malakas din. Dahil sa kanilang itsura, madalas silang mapagkamalang ponies. Ang kanilang pinakamalakas na kalamnan ay ang kanilang leeg. Karaniwan silang matatagpuan sa Norway at karaniwang ginagamit bilang mga kabayong pangbukid. Sinasabing silang isa sa pinakamatalinong lahi ng kabayo sa mundo. Kaya nilang matutunan ang mga pattern at responsibilidad. Kaya perpekto silang katulong sa bukid. Ang mga kabayong ito ay napakamapagmahal at maalaga sa mga tao, kaya sila ay magandang kasama. At narito rin ang Yakat Tools. Ang mga Yakat horses ay mga Arctic horses. Meron silang makakapal na balahibo at makapal na mane para manatiling mainit. Matapos ang lahat, kaya nilang mabuhay sa napakalamig na temperatura. Mukha silang mga ponies pero mas mabalahibo sila. Sila ay napaka-relax at matalino rin, kaya mahusay silang sanayin. Ginagamit sila sa pagsasaka, pagsakay at paghila ng karwahe. At narito rin ang Dutch Warmblood. Ang Dutch Warmblood ay isang bagong lahi ng kabayo. Ito ay nalikha ng mga breeders sa pamamagitan ng pag-crossbreed ng dalawang kabayo, ang Gelderlander at Groninger.
Ang resulta ay ang perpektong kabayo, ang Dutch Warmblood. Ang mga Dutch Warmbloods ay napaka-athletic at malakas. Ang kanilang mahabang binti ay nagbibigay daan sa kanila na tumakbo ng mabilis at tumalon ng mataas. At narito rin ang Falabella. Ito ay napakaliit na kabayo, ngunit may mataas na sukat. Sila ay 80 cm lang. Minsan ay kasing liit ng 70 cm. Ang magandang balita ay mahal na mga Falabella mga tao at sila ay napakatalino. Sila rin ay napaka-loyal kaya madaling sanayin. Kaya ang mga Falabella ay perpektong show horse. At narito rin ang Arabian Horse. Ang Arabian Horse ay isa sa pinakamatandang lahi ng kabayo sa mundo na unang nakita noong 3000 BC. Ang mga kabayong ito ay may kakaibang hugis ng ulo na nagpapaganda sa kanila. Sila rin ay magaling sakyan at kaya nilang maunawaan ang mga utos. Mahal nila ang kanilang mga may-ari at gagawin ng lahat para mapasaya sila. At narito rin ang Frisian Horse. Ang mga kabayong ito ay may malalim na itim na balahibo at makakapal na buntot at mane. Noong medieval times, ang mga kabayong ito ay ang pinagkakatiwalaang magdala ng mga hari. Sila ay napakalaki at elegante. Ngayon, marami ng ganitong kabayo pero noong 1990s, muntik na silang maubos. 3 na lang ang natira sa mga kabayong ito pero buti na lang at naagapan ng mga breeders at nagsimulang magparami ng Frisians. At narito rin ang Shetland Pony. Ang mga Shetland Pony ay tunay na magaganda. Sila ay napakaliit na kabayo pero kilala sa kanilang itsura. Sa kabila ng kanilang maliit na sukat, sila ay mabilis tumakbo at madalas ginagamit sa karera. Ang Shetland Ponies ay nagmula sa Scotland kaya sila ay paborito ng British Royal Family. Sa wakas ay narito rin ang Spanish Norman. Ito ay pinalaki para sa mga sports. Ang maliksing lahing ito ay kayang gawin ang lahat. Tumakbo, tumalon, magbalanse at gumawa ng iba pang tricks. Hindi lang sila mukhang nakakamangha, meron din silang nakakamanghang kakayahan. Kaya mga kabayong ito ay nagkakahalaga ng 10,000 dolyar bawat isa.